Ayan, magandang araw po ulit sa lahat, no? Tulad doon sa ating intro, nakalagay doon yung mga tips kung may bala kayong bumili ng generator, no? Kasi pag nakikita natin sa sa YouTube, ako kasi nung bumili ako, wala akong gusto kong tingnan yung mga ganitong unit, kaso lang wala sa online, no? Kaya kahit etong video na to, sana ay makakatulong din sa mga may balak na bumili ng generator, no? Lalo na sa mga hindi pa alam kung ano talaga yung generator na bibili nyo. Okay? So, ang pinakauna rito is talagang pinaka-importante is yung generator po is delikado po, no? Pag hindi nyo alam kung paano gamitin o yung safety na operation niya. So, lahat ng makina po, motor o anuman, lahat ng makina po ay nagpuproduce po ng carbon monoxide po. Alam na po natin lahat yun, at yun po ay nakakamatay pag nalanghap natin yon ng mataas na volume. So, katulad nung nasa TV na may mga bata na tutulog sa sasakyan o kahit mga malalaking tao na po, is pag nahigop yun ng AC at na-distribute dun sa loob ng sasakyan ay nakakalason po. So, yun po yung isa po dun sa nito. So, once na mag-operate po ng generator is hindi po talaga pwede sa loob ng bahay. Kasi katulad sa ibang bansa, no, nangyayari yan, nilalagay nila sa loob. So, wala naman silang alam kasi mga sosyalin sila. So, hindi naman po lahat, pero maraming cases po na ganun ang nangyari po. So, hindi sa pag-ano, pero delikado po talaga ang generator o lahat po ng makina. Okay? Basta mga makina na yan, nagpuproduce po ng carbon monoxide. So, walang excuse po yung generator doon, at ganun din, mayroon siyang toxic na nilalabas. So, pag nag-operate po ng generator, sa labas po ng bahay. Hindi po sa enclosed na space katulad nitong kubo. Yan. So, yan yun. Okay? Tapos, may dalawa pong uri ng generator dito sa atin, sa Pinas, marami. Ang karamihan is yung conventional. Yung conventional is yung open frame, maingay. Tapos makikita nyo yung makina ng pambot, ganun ang harap niya kadalasan. Tapos may alternator yun na nakakabit sa likod, o yung magnetic, yun yung nagpuproduce po ng kuryente. Yung ganong klaseng generator is po yun, may diretso siya. Yung pag umikot na yung makina, kinukuha niya lang yung exact na RPM nung alternator para may produce kaagad nung alternator yung 220 volts. Okay, so pag andar nun, yun yung kadalasang makikita natin na maingay po. So, maingay po talaga yung conventional po na generator. At saka, anong tawag nito, hindi siya katulad ng inverter na kung ano yung kailangan mong power is tumataas yung decibel niya o bumababa yung decibel niya, yung tunog niya. Depende sa pangangailangan mong kuryente. Okay, kung magpapaandar ka ng aircon, syempre lalakas yung tunog niya. At saka yung niya naman, yung pag wala namang nakasaksak sa kanya o yung mga ilaw-ilaw lang, humihina po yung tunog niya. So, isa po yun sa kagandahan ng inverter, no? So, pag sa naman, sa fuel efficiency naman, itong lamang na po kaagad ang inverter. Gawa nga ng kung wala siyang load o konti lang yung load na nilagay mo, ay kusang tumataas, bumababa naman yung RPM niya. Kung ano lang yung pinangangailangan ng kuryente, yun lang naman ang niya, ibibigay niya. Hindi siya katulad nung conventional na generator, yung open frame, na pag umandar siya, yun na talaga yung andar niya. Wala nang pagbabago. Kaya kung magsaksak lang kayo doon ng electric fan o ilaw, syempre malulugi po kayo sa yung gasolina. Kasi pag conventional yung gamit yung generator, is mas maganda yun i-test nyo kung ilan yung load ang gagamitin nyo, no? Ayan. So, ang
Iba naman kasi ang paniwala nila sa generator po is ah, mas mataas yung kilowatt na kakakayanin ng generator, o mataas yung rating na generator like 10 kVA, no? Ayun ang binibili nila kasi pag sinasaksakan daw nila yon, hindi gaanong hirap yung generator, gawa nga ng konti lang naman yung load. Yun po ay mali po, gawa po ng pag umandar yung generator nyo, katulad ng gamit nyo is conventional na generator nyo, yung open type na generator. Once na umandar yun, kasi alternator lang naman siya, alternator straight yun. Pag andar nun, diretso na siya, no? Wala na siyang, hindi na bumababa yung kanyang RPM. Kailangan niya talagang maabot yung RPM nun para mag-supply siya ng 220. So, ngayon, kung malaki yung generator nyong binili, like 6 kVA, ganyan, na yun, pag isaksak nyo yung like electric pan lang o ilaw, syempre malulugi po kayo sa gasolina. Gawa nga ng maparami ang load o konti yung load, ang kinukonsume ng gasolina is yun lang po. Ganun lang din yung kinukonsume niya. Kaya mas maganda kung isizing nyo yung lahat ng equipment na gagamitin nyo, at yun po yung bibilhin yung generator na kaya niyang yung rated na power para mag-match. Kasi pag under nun, para masaksak nyo lahat yun, yung gasolina nyo hindi po masasayang. Kasi pag isang electric pan lang o isang ilaw lang, malulugi kayo kasi mataas yung konti lang yung load nyo, tapos yung gasolina is kumakain nyo ng gasolina. So, malulugi po kayo dun sa gasolina nyo po. Okay. Ayan. Tapos yung isa pa pong tip natin dyan is i-review nyo po ng maayos yung generator nyo. Although marami po nasa online na dito sa atin mga nagbebenta ng generator, andar, ganyan, Timec, bla bla bla. Kaso lang po dapat nyo rin alamin sa kanila kung sino man yung mga nagbebenta ng mga generator, na tama po ba yung yung mga ang tawag nito, yung voltahe nung pinuproduce ng generator nyo. Ngayon, kung bumili kayo ng generator, gawa nga ng meron kayong mga matanda sa bahay, okay, meron silang mga equipment, ng medical equipment na sensitibo sa klase ng kuryente, no? Hindi maganda po dun yung mga conventional na generator, kasi yung power nun is nagpa-fluctuate, tumataas, bumababa yung voltahe ng mga generator na yon. So hindi siya advisable sa mga anong tawag nito, mga sensitibong appliances po, especially dun sa mga medical equipment, kahit yung mga plasma na TV nyo, yung mga AC na mga inverter, ngayon mapapansin nyo pag bumababa yung kuryente nyo, namamatay yung mga yan. So hindi maganda yung generator na tumataas bumababa yung load, okay, tumataas bumababa yung voltahe na isinusupply ng generator while nilalagyan ng load, no? So sa mga nagre-review po ng mga generator, hindi po yun pinapakita lang nila doon na umaandar yung generator nila, nagpo-produce yun ng 220, okay? Hindi nila pinapakita na yung generator ba nila is kahit may load na, kahit na mabigat yung load na nilalagay mo, like 1,500 watts ang sinasaksak mo dyan, tapos pag tinest mo ba yung output ng generator mo is 220 pa rin ba o 230 pa rin ba? So hindi nila pinapakita noon, no? So kahit ako hindi ko alam kasi wala akong generator dito katulad ng mga kadalasan kong nakikita sa YouTube, no? Kaya isang nga rin tong binili kong Honda na to, gawa nga ng meron siyang kakayahan na kahit mataas yung load na hinuhugot mo sa kanya, yung supply niya pa rin is malinis at 220 talaga. Kahit hirap na siya, hindi yun nagbababa, hindi nagpapaktuit yung kuryente nito. So
Ito yung, kaya ito pinili ko siya. So hindi ko sinabing bumili kayo ng Honda. Hindi ako nag-a-advise na wala hindi ito advertisement sa Honda. Basta siya may kakayahan na ganon. So kung may bibilihin man kayo ng generator, wala kasi tayo andito para may test natin. Kaya hindi po natin makikita kung yung generator ba ng mga yon is same ng ganitong klaseng generator, no, na kahit loaded na siya, yung supply niya na 220 talaga. Or ang binibigyan mas 230, ganyan yan kadalasan 230. So hindi natin alam. Okay? So basta itong Honda na to, na-tested ko na to, nagamit na to isang buwan na. Hindi, malapit na mag-isang buwan at katulad ng mga buwan na to, makulim din talaga. So nagagamit talaga siya. Magkakarga ng generator kasi marami po akong isda. Okay? Again po, pahabol lang, no. Kung nakabili na kayo ng generator, ganyan, meron na kayong sa inyo, tapos meron kayong mga sensitibong equipment like yung mga medical equipment po, i-check na lang po kung talaga katulad ng unang video ko rito, pakipanood na lang po kung gusto niyo makita kung talaga pong pure sine wave yung lumalabas diyan, no, sa output ng kanyang generator. Hindi po yung modified sine wave po, kasi sigurado po masisira po yung mga equipment niyo po doon. Kahit yung mga Apple na mga devices yata ngayon, gusto nila yung malinis talaga na kuryente, no, na pang-charge sa kanila, mga unit nila, like yung mga MacBook. So pakipanood na lang po dun sa last na video kung gusto niyo makita anong ibig ko sabihin. Yun po yung ginagamitan ng oscilloscope para makita kung gaano kalinis yung lumalabas na kuryente ng generator nyo. Kung dapat yung sine wave nito is parang katulad din dun sa saksakan ng kuryente nyo o Meralco, kung ano yung ginagamit nyo, dapat ganun na klaseng sine wave ang makikita nyo. Okay? Pag merong mga spike yun, siguro kung pang ilaw-ilaw lang, wala pong problema yun. Pero kung meron talaga kayong mga TV na katulad ng mga high-tech na TV na mga ganyan na mamahalin, okay, mga aircon na mamahalin, mag-ingat po kayo kasi pwede at talagang 100% masisira po pag yung pinuproduce ng inyong generator is taas-baba na voltage doon sa kanyang output. So yun na lang po siguro yung advice ko doon. Siguraduhin na talagang 220, 230 yung labas niya kahit may load siya. Okay? Pag pang survival lang siguro pwede, walang problema kung nagpa-fluctuate yung power ng generator nyo. Pero pag talagang ganun nga, pag bumababa siya, tumataas yung load niya, yung voltage na binibigay niya, sigurado aircon pipiyok niyan, no, kaya hindi mag-error. So kaya sa basta mga equipment po na mga mamahalin po, iwasan niyo po yung mga ganong klaseng output ng power. Okay, wala akong binanggit na ibang brand, basta po paki-check na lang po para maiwasan yung kamot sa ulo na wala namang kate.